So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong statement po ni Congressman Joel Chua. So, base po sa kanya no, na nagwo-worried daw po itong prosecution team ng impeach Sara Duterte sa tagal ng proseso na ginagawa po ng Senado. So, hindi po natin alam kung tactics ba ito ni Chis Escudero na i-delay po yung hearing po ng impeachment sa Senado or baka may ibang gusto, di ba? Mali ba natin? So bali po, sinasabi nga po ni Congressman Joel Chua dito, sa tagal daw po na paghihintay natin ng 5 buwan, baka magkaroon daw po ng whitewash ng ebidensya. So ibig sabihin nun, baka gumawa po ng paraan itong Duterte camp na takutin or bayaran yung mga testigo sa impeachment at pwede pong itamper yung mga ebidensya, especially po yung mga dokumento. So ayan po ang pinaka-worried po ng prosecution team laban po kay Sara. So para mas maganda mga kababayan, no, meron tayong balita dito from ito. Yan, sa Radyo Pilipinas. So sabi dito, no, bansa ng pagsira sa mga ebidensya, isa sa inaalala ng prosecution team habang tumatagal ang pagtalakay sa impeachment. So, mga kababayan, sobrang basic nito. Hindi po talaga alam, no, kung bakit po talaga dinidelayed po ni Chis Escudero at ng mga Senado itong impeachment trial po sa upper house. Kasi no, hindi kasi pwedeng sabihin na break, hindi pwedeng sabihin na eleksyon. Kasi tandaan natin mga kababayan na yung prosecution team, mga congressman po yan, naka-break din po sila. At karamihan din po sa kanila ay tumatakbo din bilang re-electionist. So ako naniniwala po ako dito, no, na kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. So ito yung sinabi nga po na ni Chis Escudero regarding po dyan sa sinasabi po ng constitution natin na dapat po ang impeachment trial po sa Senado ay forthwith. So ibig sabihin ng forthwith mga kababayan, mabilisan agad-agad. Oh, so ito sabi ni so ito sabi ni Chis Escudero. Okay. Ito yung video. Saan na ba 'yun? Okay, ito. Panoorin natin 'to Doon na tayo. Ang problema mo, wala ng sesyon eh. Hindi po kami pwede mag-convene ng walang sesyon. Normal na recess ito, may eleksyon. Ayan, Ang sabi yan, nasa syempre dito, sinagot siya dito ni Luistro. sa Constitution shall forthwith convene, which means right away kailangang mag-convene, no? Sa aming pananaw, Ma'am Ami, even without the special session, they can convene anytime Correct. as an impeachment court, even during recess, because that is the meaning of forthwith in the wording of the Constitution. Nevertheless, Ma'am Ami, uulitin ko ha, we respectfully submit to the wisdom and the discretion and the authority of our impeachment court. And of course, that is the 23 Philippine senators. Gusto nilang mag-forthwith kami, gagawin namin, kukonvene namin yung impeachment court ng walang sesyon na klarong illegal. Pwede rin yun. Yung ba gusto nila? Illegal ba 'yun? Ewan ko lang, no. So ngayon meron debate to dito ngayon. Kung kung ano ba yung ibig sabihin ng forthwith. Kasi ang point dito mga kababayan, no. Sige, bayan na natin sila mag-usap-usap diyan. Pero ang malinaw dito mga kababayan, itong mga prosecution team po natin para po sa impeachment ni Sara Duterte, sila po ay confident. 'Di ba? Dito po sa 19th Congress na makakamit po nila yung katarungan. Kasi 'di ba tayo medyo worried po tayo, 'di ba, na maraming DDS na mga senador. Pero base po dito po sa eagerness ng mga congressman po natin, especially po dito po kanila Luistro, kanila Roch Gutierrez, kay Joel Chua, mga abogado yan, di ba? Sila po ay wala silang pakialam kung 19 Congress ba o 20 Congress ng mga senador ang magiging kurado sa impeachment. Ang gusto nila is matuloy ito kaagad. Kasi nga naman, no, sabi nga po ni Joel Chua, baka nga naman kasi magkaroon po ng ng pagsira ng ebidensya na posible naman talaga mangyari. So sabi dito aminado si House Prosecution Panel Member Joel Chua na habang lalong tumatagal ang pagtalakay sa impeachment ay lumalaki ang tsansa na mawala ang mga ebidensya sa kaso. Diba? Ito ang tugon ng mababatas ng mahingan
ng reaksyon ukol sa nilabas ng tentative schedule ng pagtalakay ng Senate Impeachment Court kung saan sa Hulyo pa magsisimula paglilitis. Pero ang point dito mga kababayan, sa pag-usapan natin yung worried nga po ni Joel Chua. Kasi alam naman po natin, no, nagagawin po talaga lahat ng mga ng paraan ng mga Duterte. Wag lang silang maisa lang sa impeachment trial. Ayaw talaga nila niyan. Kaya nga sila tumakbo sa Supreme Court eh. Kahit na kabulshitan po 'yon, di ba? Di minsan po no, wala pong nanalo po. No, lahat po ng impeachment complaint or impeachment trial po, lahat po 'yan natuloy. Wala pa po sa history ng Pilipinas na napigilan ito ng Supreme Court. Kaya bullshit nga ito mga kababayan. Ito ginagawa po nila Sara Duterte. So syempre, di ba, para mag-worry tayo no na ano ba talaga cheese? Di ba? For tweet ba? Ewan ko. Kasi pag sinabi mong for tweet, ano eh, dapat agad-agad eh. Kung may session, meron po mga legal remedies po dyan. Di ba? Kung kayo po ay nakabakasyon, alam nga namang walang lusot yan. Merong mga legal remedies po yan. Ayaw nyo lang gawin. Ewan ko ba? So ngayon, ito yung sinasabi ngayon ni Congressman Joel Chua. So panoorin natin to ha. Sige. Nire-respeto po natin no yung ating Senate President, but kami naman po kasi kaya naman po namin gusto na ito pong impeachment ay masimulan na dahil alam po ninyo syempre tinitingnan din po namin yung mga ebidensya na nakalakap po namin yung tampering of evidence, isa po yan. Pangalawa po, yung mga testigo po natin, syempre alam po natin baka mamaya pag tumatagal medyo marami po diyan ang matakot. Oo. Agree yun. Kasi habang tumatagal, mas nakakaroon po ng pagkakataon sila Sara Duterte, itong kampo ng mga Duterte, natakutin po yung mga testigo. Buti na sana kung tatakutin eh. Paano kung patayin? Mamamatay tao po yung mga yan. Hindi kayo, sa tingin nyo ba? Kasi ang mga Duterte, mga kababayan, desperado na yung mga yan. Oh, ayaw po nila ng impeachment. Kasi po, mauungkat po yung bangko. Yung mga bank records po nila, mauungkat po yan. So ngayon gagawin po talaga lahat ng Duterte, wag lang matuloy at wag lang mahatulan si Sara Duterte diyan po sa impeachment court. So syempre alam naman po natin no na itong mga Duterte po, mamamatay tao po itong mga to. Okay lang sana kung takutin eh. Syempre kung tatakutin ka lang, malalabanan mo yan. Paano kung patayin? Di ba kayo ba ito ha? Diyan po sa Team Replay kayo ba naniniwala ba kayo na malaki po yung chance na posibleng ipaganon. 'Di ba? Ng mga Duterte itong mga witness po na to. Mas nakakatakot 'yon, 'di ba? Tandaan natin na mayroon pong history ang mga Duterte po na ginagawa po talaga nila 'yan. 'Di ba? Ano nga yung tawag dito, yung kompetensya nga nila sa droga, pinapatay nila. Paano pa kaya itong mga simpleng mamamayan lang na ang hinahangad lang naman ay katarungan, kaya nga sila titistigo. So medyo pag-isipan natin to Senate, no, pag-isipan natin to. Kasi meron tayong kasabihan no na justice delayed, justice denied. Sorry, naghang pa ako. Justice delayed, justice denied. Puta Kristen. Sige. Habang tumatagal po ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Yan lang Correct. naman po yung sa amin. Kaya po gusto rin po namin din ito masimulan. Iaapelan niyo po ba ito sa Senate, Kong? Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin, makiusap. At the end of the day, siyempre, nire-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. But will you put into writing yung na-mention ninyong concerns earlier para aware din po yung Senate? Mag-uusapan po namin yan ng mga kasama natin. But yun lang, binanggit ko po yan dahil yan po ang isa sa mga kinukonsider namin at ang mga police po ng mga House prosecutors. Yun. So mga babayan po kasi no, alam naman po natin no na marami po talagang kasong kaharapin si Sara diyan po sa impeachment court. So ito yun sana ba yun? Ito, yan. Article of Impeachment, ito yan. So dito mga kababayan no, lahat po halos lahat kasi lahat nga ito
Lahat po ito ay meron documentary evidence. Lahat po ito. Meron po itong documentary evidence. Pero meron din pa mga ilan dito na kailangan po ng testimonial evidence, no? So parang ito, yung sa number 2, misuse of malversation of 615 million in confidential funds. Di ba kasama dito yung pinamigay niyang pera dun po sa DepEd. So bribery po yun. Oh, number 2 tsaka number 3 pala, bribery and corruption in Department of Education. O, di ba? So, alam naman po natin to, no, na parang ito example nito, oh. DepEd official, Sara Duterte showered subordinates with money. So, bribery po ito kasi mga kababayan, no? Ay, sorry, di pala nailipat. Lipat pala natin, to pala. Sorry. So, ito pala, ito yung article of impeachment na ito. Yan. So, yung number 2 tsaka number 3, so, kailangan po talaga ng testimonial evidence po dyan. Okay? So, ngayon, mga babayan, no, ito yung malupit. Okay? Disgruntled employee says VP, ex-DepEd official, Sara Duterte showered subordinates with money. So, mga babayan, kahit anong palusot dito ni Sara Duterte, mga ka-streetwise, bribery po ito. Bawal po magbigay ng pera sa empleyado po ng gobyerno, lalong-lalo na kung ikaw ay Deputy Secretary, di ba? At kung ito pa ay nangyari pa buwan-buwan. Kasi in the first place, di ba, pwede mo sabing regalo, bawal nga yung regalo eh. Kasi form of bribery po yun eh. At ang bribery po ay parte po yun ng impeachment liabilities yun eh. Impeachment offense, sorry. Impeachment offense po yun. At ang malupit dito mga kababayan, inamin po ito ni Michael Pua. In previous hearings, former DepEd head of procuring entity Gloria Mercado, di ba? DepEd Director Resty Osillas and former DepEd spokesperson Michael Pua admitted having received envelopes containing cash from the Vice President. So pati si Michael Pua, mga kababayan, tumanggap din pala ng pera galing kay Sara Duterte. Oh, so anong kapalit nun? Kapag hindi ka tumanggap, ang mangyayari nun, sisiraan ka. So, no choice ka po talaga dito. So, nakuha niyo yung point ko mga babayan. So, ngayon, ang gusto ko pong malaman sa inyo, no, na kayo ba, agree ba kayo dito sa sinasabi po ng Senate na kailangang tapusin muna yung 19th Congress. So, kasi ito yung timetable nila, no? Meron pala akong copy dito, no? Yung timetable kasi nila, ito. So, sa June 2 pa talaga, no? June 2, resumption of session. So, yung procedure pa lang, di ba? Tapos magsisimula talaga yung trial, July 30 pa. Di ba? So, 5 buwan pa, di ba? February, March, April, May, June, July. 5 buwan pa talaga. So, kayo ba, agree ba kayo dito sa sinasabi po ni Chis Escudero na kailangan mo nang hintayin yung 20th Congress? Buti sana kung siya pa yung Senate President nun. And then, mga kababayan, kayo ba, napansin nyo rin po ba ito sa mga, i-comment nyo to para mabasa ko rin po, para may matutunan din po ako sa inyo, sa opinion ninyo. So, kayo rin po ba, napansin nyo rin po ba, na ito mga prosecution, ito mga prosecution team natin, laban po kay Sara Duterte, ay, di ba, wala silang pakialam kung 19th or 20th Congress ba man yung didinig po ng impeachment trial. Ang gusto po nila is mapabilis po yung proseso. So, kayo ba, naniniwala ba kayo na confident sila na may papanalo po nila yung kasong ito kahit po na marami pong mga DDS dyan po sa Senado? Okay, no? So, yan, no? So, file comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, sa muli po, and by the way pala mga kababayan na pinapromote ko po pala, no, ang Bumbero ng Pilipinas, party list, no? Kung wala pa po kayong napipiling party list, baka pwede nyo pong iboto. At kung sakali man sila ay manalo, kung meron man kayong hiling sa kanila, pwede po tayong maging tulay po doon para po sa inyong hinaing. Pag nanalo po sila, syempre obligasyon ko yon, ako yung nag-promote di ba? So yun, nasa file comment lang po sa baba at binabasa ko po lahat yan. Maraming salamat po sa inyo lahat. So thank you, bye-bye.